Hello JSM travelers! Let's take a look at the charming spirit of our next destination. Tinaguri ang summer capital ng probinsyang Quezon dahil sa malamig nitong klima kahit pa sa kasagsagan ng tag-init. Tahanan din ng sikat at makulay na Pahiyas Festival bilang pasasalamat sa mayamang ani ng kanilang mga magsasaka. Siguradong isa na naman itong munisipalidad na hitik sa kultura, tradisyon, pagkain at kasaysayan. Let's take a look at Lucban. Thank you po, Julian Santa Maria. Kung naghahanap kayo ng bagong lugar na pupuntahan dito sa Pilipinas, well, look no further dahil ipapakita namin sa inyo ang natatanging ganda ng Lucban dito sa Quezon Province. At syempre, to start off our trip, iisa-isahin natin ang kanilang pinakakilalang tourist destinations. Let's take a look at Kamay ni Jesus Shrine, Lucban's most visited pilgrimage site na dinadayo ng libo-libong deboto all year round para magdasal, mag-reflect, and also to find physical and spiritual healing. Of course, may kaunting sakripisyo ring bahagi ang journey ha, dahil para makita mo up close ang iconic 50-foot Jesus Christ statue ng lugar, kailangan mo munang umakyat ng 300 steps along the Via Dolorosa Grotto na meron namang life-size depictions ng Stations of the Cross. It's truly a sanctuary for the soul, a safe place for people who are looking for peace. Kasi pag kaya ng lola, hindi pwedeng hindi natin kaya. Tuloy-tuloy pa ang exercise natin dahil from climbing, maglalakad naman tayo as we take a look at the historical sites of Lucban sa kanilang Heritage Walk Tour. Kagaya po nung simbahan namin, ma'am, sa maniwala kayo sa hindi, gawa siya sa adobe. Pero ang ginamit po, ang pang-dikit dun sa adobe ay egg whites. Itlog, oo nga. First on the list, ang Pambayang Galerya ng Sining at Museo ng Lucban, where you can discover interesting artifacts from the town's rich history, plus creations and exhibits by local artists. Ang amin pong exhibit ngayon is entitled Panuro, The Story of Rice Planters in Lucban, Quezon. So ngayon, ito po si Sir Anzalo Villa, yung amin pong featured artist of the month. And nandito din po sa kahabaan ng aming wall, yung aming local rice planters ng Lucban. Pasasalamat po, syempre, sa aming mga magsasaka dahil ang Pahiyas Festival po is the Harvest Festival of Quezon Province. Ano to? Isa po siyang imitation ng lalagyan ng lambanog. So ginamit po namin siya sa Tagayan Dance Ritual sa amin pong Tagayan booth. Go! Napakalaking napakaraming lambanog nito. Kasi yan, ma'am, meron niyang pump talaga, tapos lumalabas dito yung lambanog. Diyos ko! Okay, bahala. Drink till you drop. Okay. So ngayon po, ito pong bumungad sa atin, ito po ay tinatawag na Pahiyas Parikitan. Isa po siyang indigenous gown. Gawa po siya sa native products. Ito po ay... Ito, no? Opo. Beauty queen ang nagsuot na to. Opo, si Miss Pat Babista po, one of the finalists po ng Binibining Pilipinas 2022. Ay, taray. Nalukbanin din, ma'am. Ayan, so dito po tayo. Section 1. Ang aming pong Section 1 is the classical musical artifacts. May Ayan. piano ka din, meron ka rin. Alam niyo, ma'am, meron kasi ditong toda ng tricycle sa labas. May rumors dito na every 6 p.m. tumutunog tong grand piano. Kaya hindi kami nagsastay dito ng gabi. So, usually hanggang 5. Parang pa-horror tayo dyan, ha? Kasi ang daming story nitong building na to at dahil 169 years old na nga po siya. So medyo may mga kababalaghan na rin nangyari. And ito pong ilalim nitong museum, nagsilbi po siyang asylum noong panahon ng Hapon. So ilang mga Lucbanan din po ang naikulong sa ilalim ng building na ito. So yung iba po dito, mga galing na po sa local families pa rin namin. Kagaya po nitong Japanese helmet. Oh, wow! Nahukay po siya nung ginagawa yung isang building dito sa gitna ng bayan. And na-donate na rin din po dito sa bahay. Japanese money! Mickey Mouse money! Opo. Then meron pa po kami nitong pipa po ng Chinese
time. Donated by the Sangkap family po. Kung mapapansin nyo po, parte po talaga ng kultura ng Lukban ang paglalala. Ano pong lala? Para pong sa buli, ma'am. Yung ganun. Gaganunin. Parang tinitirin, tas ibinubuo. Ayan, so Okay, ito lala. po yung ilan sa mga old photographs namin. Then, syempre po, ito pong isa sa iniingatan din po namin. Aparador. Isang old cabinet po. Hanggang ngayon po, nandito pa rin yung mga sinaunang damit. Yan talaga yung laman niya? Opo. Ang classic ng aparador na to. Sorry, kasi yung lola ko may ganyang klaseng aparador. Tapos, pag binuksan mo, amoy mothballs. Opo. Diba? Yung naphthalene balls, yun Ngayon yun eh. po, hindi namin siya ginagalaw kasi si Nanay Stella po, yung isa naming staff, may nakita silang bata sa loob. Kaya Kwento hindi mo sa akin, namin... Sir Ian. Kaya hindi Pagbukas namin mo, may siya, bata. Kaya hindi namin siya hinahawakan, ma'am. Baka naman may nagtago lang. Yung bata daw po kasi duguan. Duguan! Nag-office po kasi Calvento sila. files na to. Verum S. Ito ba ito? Kasi Oh nag-office my po God. sila nung dito, nung hindi pa po ako tourism staff. Bale, last year lang po ako na-employ, last July. Then, dito po sila noon, nung ni-repair po yung opisina namin sa gitna. Kaya sila po mismo yung naka-experience nung lahat. Sige po, sarado na po natin yung aparador. Nakakatawa lang na very historical, cultural, and very parang a dash of horror tong tong tour na to. Konting-konti lang, ma'am. Pero nakakatawa din naman. Simula sa asylum hanggang sa aparador na may batang duguan. Next stop, ang San Luis Obispo Church or more commonly known as Lukban Church. Una itong itinaguyod noong 1595, ngunit nilamon ng apoy taong 1629. Ipinagawa ito sa pangalawang pagkakataon but in a sad twist of fate, muli itong nasunog noong 1733. Ang kasalukuyang simbahang ito ay ipinatayong muli at natapos naman noong 1743. Para sa huling bahagi ng ating Lukban Heritage Walk Tour, mas maa-appreciate pa natin ang LGU Protected Green Spaces ng munisipalidad sa Marcos Tigla Park. Named after their first gobernadorcillo na itinuturing isa rin sa OG founders ng Lukban. Nandyan din ang Rizal Monument of Lukban na makikita sa harap ng kanilang municipal building. Isa naman itong obra ni Don Ismael Villaseñor, created in 1915, na muntikan ng maging official statue ni Jose Rizal sa Luneta. Can you imagine what if? Feel nyo ba na nasa flower fields na tayo ng Japan o the Netherlands? Well, nasa Lukban pa rin tayo. And this time, let's take a look at the world-class beauty of Bukid Amara. Isa itong flower farm na may higit 2 ektarya ng landscaping inspired by the rural paintings of our national artist, Fernando Amorsolo, with a matching view of Mount Banahaw. This is the place to be for all the plantitas and plantitos out there dahil sa dami ng species ng mga bulaklak at halaman na meron dito. Welcome din dito ang mga mahilig sa sariling sikap photoshoots with Bukid Amara's numerous Instagrammable spots. Tilapia. Kinakain niyo ba ito? Yes, ma'am. Ayun yung hito. So, may Japanese melon juice. Nako, ang balita ko dito sa Lukban ay maraming mga tanggero. Totoo ba yan? Okay. At meron silang ritual na tinatawag ay Tagayan. Sir Ian, ano ba tong Tagayan na to? Parang natakot naman ako. Bale, ma'am, ang Tagayan dance ritual po, sayaw po kasi siya. It is the proper way of welcoming our guest here in Quezon Province as part of our welcoming gesture. So, bibigyan ko po kayo ng tagay, pero hindi po muna iinumin.
Okay, so Ayan. ito po ay, Liputi wine, ma'am. sigurado ka bang hindi to suka? Sigurado, ma'am. Parang, Liputi wine yan, ma'am. Wala yang Okay, alcohol. sige. Ang purpose po nito ay para po sa pagkakaibigan ng dalawang panig. May mga cases po na halimbawa po, yung dalaga, ayaw niyang tagayin. So, pwede siyang magpasakop sa kanyang manliligaw. Tawag po doon ay titimtiman muna ang tagay. So, hahalikan yung baso. Pagkahalik po sa baso, syempre ibibigay mo po doon sa natitipuhan mong lalaki at sasabihin mo ay, sakupin mo ako. Para sa ano, ma'am? sorry, tawang-tawa ako. Ang cute kasi. Para siyang courtship. Oh. So, pagka nagpasakop ka at tinagay, ibig kayo sabihin na? po nun, kayo na. Oh my gosh, marami talagang nangyayari sa inuman sa Tagayan. So, this time po, sasayaw muna tayo ng Tagayan Dance Ritual. Dito, ma'am. Kinokorona po ang tagay dito, ma'am. Yan. Sa ulo lang, yan. So, ayan po. Cheers to our friendship, for our good health, para po sa ating lahat, para sa makabagong Pilipinas, para sa Pilipino, at para sa ating lahat. So, naay po, pakinabangan po. Cheers! Tatagay na po natin. Tagay. Isa pa, ma'am. Okay na to. Cheers! Grabe, first time ko nakatry na to. Ayan, yun po ang aming Tagayan Dance Ritual. JSM Travel and Tours! Ayan, pagkatapos ng Tagayan, kainan naman tayo. Siyempre, kailangan matutunan natin kung paano ba gawin ang isang pamosong pagkain dito sa Lokban na kung tawagin nila ay pansit Lokban. Pero minsan, kilala rin siya bilang pansit habhab. Kasi yung habhab ay yung pamamaraan kung paano mo kinakain ang pansit Lokban. At makakasama natin ngayong araw si Kuya Ryan, ayan, Yes. ng RMA Kitchen para turuan tayo lutuin ang pansit Lokban. Start na po tayo. Yes, sige po. Paano po ba natin sisimulan yan? Siyempre, buksan po muna natin yung kalan. Yan, Maluto. bukas na ang kalan. Yes. Then, ang ating pong Oil. oil. Ang Onion una po. natin, onion. Yes. Mm, Then, yung ating pong garlic. garlic. Carrot. Carrots, nilagay na natin ang carrot. Carrot. Sayote. Sayote. And then, lagyan po natin siya ng soy. Soy sauce. Then, konting Pepper. pepper. Pwede ako po maglagay nito. Yes, opo. Woo! Sige, once na kumukulo na po siya. Okay na po dagdagan ba? Ito natin. yung ginamit kong panghalo. Yes po. Yan. Pwede pong dalawa. Gusto niyo po dalawa. Sige po. Yan, para po talagang Okay. cook na cook ang datingan. Okay. Yan, makikita. Ito na. The moment of truth. Ito yung hab-hab. Yung way Traditional ng way pagkain. ng pagkain po ng pansit lokban. Ito nahanapan mo lang ng pusit dun eh, no? Para naman sa ating main course, bumiyahe tayo papuntang Samkara para matikban din ng iba pang must-eat Lokban specialties. Susubukan natin itong mga handa ng Samkara. So, meron tayo ditong pako salad na syempre galing sa kanilang farm din. Syempre, hindi mawawala ang pansit lokban. Meron tayong langgunisang lokban. At meron tayong ginataang suso, tsaka Hardinera. Nasabi ko kayo na embutido. Imbutido. At ito talaga, balat ng dinosaur. Ang laki. Galing siya sa balat Ng ng baboy. baboy. Tawag natin dito ay putok-batok. Tapos ma'am, ito po ay... Ginataang kalabaw po. Kawawa naman yung kalabaw. Hindi po ba pang farm yun? Yung matatanda na pong kalabaw. Kasi mas malasa sila. Yes. Meron tayong kare-kare Kare-kare. na meron pa ring
Maliit na balat ng dinosaur. Hindi. Parang lechon kawali po ba, Opo, ma'am? lechon kawali At syempre, itong blue pea or blue ternate at ito pong mga gulay na nakikita natin sa kare-kare ay galing po yan lahat sa Yes, sa farm. farm. Okay, so ngayon masusubukan na natin ang kanilang mga fresh veggies na nanggaling sa farm. So sisimulan natin dito sa pako salad. Yan. Na merong lemon basil sauce na may ano rin na, may kasama siyang olive oil. Na-happy yung heart ko kasi ang sarap ng pako, ang fresh. Ang sarap nung timpla, nung salad dressing, na nanggaling din naman sa farm pa rin nila. Natin ina-try ay itong suso. Ayan, ginataan siya. Sa 10,000 years na naman ito bago natin makain. So kung nasa France tayo, ito ang tinatawag nating escargot. So nasa Philippines tayo, so suso. Ang sarap. Klase ng timpla niya. Yung sauce niya, perfect siya talaga sa maraming kanin. Okay? Iiwanan ko muna kayo at kakain muna ako. Bye-bye! At kung mga pangpasalubong at souvenirs naman ang hanap ninyo, nako, meron din yan dito sa Lukban. Kung makikita ninyo, meron tayong mga hats, meron tayong mga tsinelas, meron tayong bags, at meron tayo ditong saya na very awards night ang feels, na lahat ng ito ay hand-woven with love ng ating mga locals. Kaya ngayon, i-explore natin ang buntal weaving industry nila. And nandito tayo ngayon sa Lukban Buntal Weavers Handicraft. So po, ma'am, gaano na po ba katagal itong grupo or association po ninyo? 1.5 years po, ma'am. Oh, 1.5 years pa lang, so relatively new. Ma'am, gaano po katagal ginagawa ang isang hat na tulad nito? Depende po sa maglalala. Yung iba po ay isang araw at kalahati. Isang araw at kalahati. Wow. Ano po ang naitulong po sa buhay ninyo ng pagbubuntal weaving? Kasi po sa akin, na-experience ko. Galing po kasi ako sa kumano, hindi po ako, kumbaga average lang na pamilya. Apo. Yung paglalala po dun sa buntal ay nakatulong sa akin kasi siya ay naging source ko na allowance para sa pagpasok ko sa college, yung pagbili ko sa mga gamit ko. Yan po. Patapos na po ako ng college. Nakapagpatapos po kayo ng college. Ilang anak po ang napagpatapos po ninyo? 2 po dahil sa buntal weaving. Mula high school sila. Elementary high school. And then, dito na, nakakatuwa, no? Basta talagang magsisipag ka lang. Bilang pagpapasalamat po sa inyo at syempre bilang rin pong appreciation sa inyo po sa hard work na ginagawa po ninyo, meron po kaming munting regalo mula po sa amin dito sa JSM Channel, sa JSM Travel and Tours. So, bibigyan po namin kayo ng raw materials po, ng buntal, pati po ng mga hulmahan na magagamit po ninyo sa susunod nyo pa pong mga proyekto. So, yun po. Para po sa inyong lahat yun. Thank you. At sana po, pagpalain po kayo ng poong may kapal. JSM Travel and Tours! Sa pagtatapos ng ating araw, let's take a look at our home away from home dito sa Lukban. Para sa mga bisita na naghahanap ng unique stay, Villa Zenaida Farm and Resort is ready to welcome you with open arms and open amenities like a scenic lagoon, hydroponic garden, camping site, bird sanctuary, and more. Kasi ito si Kuya Ronel eh. Kaya ayaw pumunta dito eh. Ang dami nila. Galing. In this
this episode of JSM Travel and Tours, you've all taken a look at the wonderful places you can visit and experience in Lucban. Kasama ako. Ngayon, it's your turn to experience them for yourselves. China-challenge ko kayo, JSM travelers, take some time off and book this trip. I look forward to seeing you in Lucban. Don't forget to like, comment, and share this video. Subscribe also to the JSM channel on YouTube. See you next week dito lang sa JSM Travel and Tours.